10 prutas na dapat iwasan ng seniors kung may diabetes o mataas ang blood sugar. Maraming nagsasabi na ang prutas ay laging healthy. Pero kung ikaw ay isang senior na may diabetes o mataas ang blood sugar, hindi ito totoo sa lahat ng pagkakataon. O, ang prutas ay natural, pero hindi ibig sabihin nito ay ligtas ito sa lahat ng katawan. Lalo na kung may kondisyon ka na dapat pantayan. Kapag ang pancreas mo ay pagod na, ang insulin mo ay mabagal na mag-regulate, at ang blood sugar mo ay madaling tumaas, may mga prutas na hindi mo na dapat kainin ng basta-basta. Ang totoo, may mga prutas na mas mataas pa ang epekto sa blood sugar kaysa sa isang kutsarang asukal. Kaya kahit sabihin mong natural ito, hindi naman candy, pwede pa rin ito maging dahilan ng biglaang pagtaas ng glucose sa dugo, lalo na kung senior ka na. At minsan, hindi mo pa ito nararamdaman sa simula. Pero pagdating ng laboratory mo, nandoon na ang warning. Minsan pananakit ng ulo, panghihina, panlalabo ng paningin at sa iba, bigla ang pagkahilo. Lahat yan ay pwedeng epekto ng prutas na mali ang timing, mali ang dami at mali rin para sa kondisyon mo. Isa sa mga prutas na madalas mong makita sa mesa ay ang hinog na mangga. Matamis, malasa at paborito ng maraming Pilipino. Pero kung ikaw ay may diabetes, dapat mo itong iwasan. Kapag hinog na hinog ang mangga, sobrang taas na ng fructose content nito. Sa isang hiwa pa lang, pwede ka nang makakuha ng halos 30 grams ng natural sugar. At tandaan, sa diabetes, ang kahit anong uri ng asukal, natural man o processed, ay may parehong epekto sa insulin response. Kaya kung sanay kang kumain ng mangga araw-araw bilang panghimagas, ngayon na ang panahon para isipin mo mabuti kung sulit ba ito sa epekto nito sa katawan mo. Ang ubas ay isa pang halimbawa. Maliit, juicy at madaling kainin. Pero sa bawat butil nito ay puro concentrated sugar na mabilis mag-trigger ng sugar spike sa katawan. At dahil madaling nguyain, hindi mo namamalayang marami ka nang nakain. Sa mga diabetic seniors, ang ubas ay parang condensed form ng glucose. Kaya kahit hindi mo malasahan agad ang tamis nito, sa loob ng katawan mo, mabilis itong iniipon ng atay at nilalabanan ng insulin, na kadalasan ay hindi na kasing efficient tulad ng dati. Hindi rin ligtas ang saging, lalo na ang mga variety na sobrang hinog at malambot gaya ng lakatan. Ang saging ay may starch na mabilis nagiging glucose sa katawan, lalo na kung walang kasamang protina o taba na magbabalance ng sugar absorption. Maraming seniors ang kumakain nito bilang almusal, isang piraso ng saging, kape at tinapay. Pero kung pare-parehong carbohydrate-based ang kinain mo sa umaga, tiyak ang taas ng blood sugar mo bago pa man sumapit ang tanghali. Ang pakwan o watermelon, bagamat mataas sa tubig, ay mababa sa fiber at mataas sa natural sugar. Kapag kinain mo ito na walang kasabay na prutas na may mababang glycemic index o walang protein-based na pagkain, mabilis itong nai-absorb ng katawan. Dahil mababa ang fiber, walang humahadlang sa mabilis na pagtaas ng glucose sa dugo. Kaya kahit parang refreshing ito sa panlasa, sa loob ng katawan mo, nagdudulot ito ng strain sa pancreas na pilit gumagawa ng insulin para habulin ang biglaang pagtaas ng asukal. Ang pinya ay kilalang prutas na maraming enzymes at vitamin C. Pero ang hindi alam ng marami, sobrang taas din ng sugar content nito. Kung ikaw ay may acid reflux, mataas na sugar at nagme-maintenance para sa blood pressure, delikado ang pinya. Hindi mo lang nilalabanan ang natural sugar nito, kundi pati ang acidity na maaaring magpalala ng inflammation sa loob ng katawan. Kapag ininom pa ito bilang juice na walang laman ang tiyan, lalo lang itong bumibilis ang epekto sa glucose level. Kung mahilig ka sa canned fruits, lalo na yung nasa syrup, ito ang isa sa mga pinakadelikado. Kahit anong prutas pa ang nasa loob, kapag nakababad sa syrup, yan ay halos katumbas na ng dessert na may high fructose corn syrup. Ang syrup ay hindi lang matamis. Ito ay chemically processed na nagpapataas ng blood sugar na mas mabilis kaysa ordinaryong prutas. At sa mga seniors, ang ganitong klase ng sugar surge ay hindi lang pagod o pagkahilo ang dulot. Maaaring umapekto ito sa kidneys, nerves at puso. Minsan mas delikado pa ang mga pinatuyong prutas tulad ng prunes, dates, raisins at dried figs. Dahil wala na itong water content, mas concentrated ang sugar sa bawat kagat. Akala mo maliit lang at walang epekto. Pero ang isang dakot ng pinatuyong prutas ay parang kumain ka na rin ng candy. At dahil wala rin itong fiber at tubig na magpapabagal sa absorption, mabilis itong nagtitrigger ng blood sugar spike. Kung ikaw ay may maintenance o may neuropathy na dulot ng diabetes, mas lalong magiging sensitibo ang katawan mo sa ganitong uri ng prutas.
Ang langka, lalo na kapag sobrang hinog, ay isang prutas na dapat limitahan. Mataas ang fructose content nito at madaling makakain ng marami. Katulad ng ubas, hindi mo agad mararamdaman ang epekto habang kinakain mo. Pero pagkatapos kumain, yung mabigat na pakiramdam, yung parang inaantok at minsan yung pagkahilo, yan ang epekto ng matinding sugar load sa katawan na hindi na kayang i-handle ng insulin mo. At ang pinaka-common na maling akala ng maraming seniors ay ang pagsasama-sama ng lahat ng prutas sa isang fruit salad. Lahat ng binanggit nating high sugar fruits, mangga, saging, sas, ubas, pinya, langka, nilalagay sa isang bowl, minsan pa may dagdag na condensed milk, cream at asukal. Sa isang serving ng ganyang fruit salad, pwede ka nang makakuha ng 50 to 60 grams ng sugar. At kung diabetic ka, yan ay sobra-sobra na sa kaya mo i-handle sa isang araw. Marami ang nagsasabi, prutas lang naman yan, natural naman. Pero tandaan, ang natural na prutas ay healthy lamang kung tugma ito sa kondisyon ng katawan mo. Kung ikaw ay may diabetes, hindi lahat ng natural ay ligtas. At hindi lahat ng matamis ay worth it kapag ang kapalit ay komplikasyon sa puso, mata at bato. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga prutas na nabanggit natin ay may isang bagay na pare-pareho. Mataas ang natural sugar content at mabilis kainin. Ang combination na yan ang pinakadelikado sa isang senior na may diabetes. Dahil hindi lang kung anong prutas ang importante, kundi gaano karami at gaano kabilis mo ito nakukonsumo. Kapag madali siyang nguyain, madaling lunukin, at wala masyadong fiber na pumipigil sa sugar absorption para na ring ibinuhos mo ang asukal direkta sa bloodstream mo. At huwag mong isipin na okay lang, basta kaunti lang. Dahil sa diabetes, minsan hindi na sapat ang simpleng control. Kailangan ng disiplina, kailangan ng awareness kung paano nagre-react ang katawan mo. Dahil sa edad na lampas 60, hindi na laging nagbibigay ng babala ang katawan mo. Minsan ang isang fruit shake lang may mangga, saging at gatas ay sapat na para tumaas ang sugar mo at hindi mo na maramdaman kaagad. Pero sa loob ng katawan mo, nagsisimula na ang pressure sa pancreas mo at stress sa mga ugat. Marami rin na nagtatanong, paano yan? Hindi ba ako dapat kumain ng prutas? Ang sagot, dapat. Pero hindi lahat. Dapat piliin ang tamang prutas para sa kondisyon mo. Dahil kung diabetic ka, ang kailangan mo ay prutas na mababa ang glycemic index, may sapat na fiber at hindi nagpapataas ng blood sugar agad-agad. At higit sa lahat, dapat kontrolado ang dami. Isang hiwalang ng maling prutas araw-araw kung hindi mo alam ang epekto ay pwedeng maging dahilan ng long-term damage sa katawan mo. Kailangan mo ring tandaan na ang epekto ng sobrang sugar sa katawan ng isang senior ay hindi lang simpleng pagtaas ng glucose. Sa likod niyan, unti-unti nitong sinisira ang lining ng blood vessels mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming diabetics ang nakakaranas ng pamamahid ng paa, pagkasugat na hindi agad naghihilom, panlalabo ng paningin o kidney issues. Lahat yan ay hindi biglaan. Nagsisimula sa maliliit na bagay. Sa isang piraso ng mangga araw-araw, sa ubas bilang merienda, sa saging tuwing almusal, at sa prutas na nakasanayan mong kainin nang hindi mo alam na hindi na ito akma sa katawan mo. Kapag iniisip mong basta natural, okay na, dito nagkakaroon ng malaking pagkakamali. Ang totoo, ang pinaka-epektibong paraan para mapanatiling kontrolado ang diabetes ay hindi lang sa pag-inom ng gamot. Nagsisimula ito sa tamang pagpili ng pagkain. Lalo na ang prutas. Dahil kung akala mong tumutulong ito sa katawan mo, pero sa loob-loob pala ay nagpapalala ng kondisyon mo, ikaw mismo ang nagpapahina sa sarili mong katawan kahit wala kang nararamdaman. Isa pang dapat mong malaman, ang sugar mula sa prutas ay hindi exempted sa pagiging sanhi ng inflammation. Kapag napasobra, nagiging dahilan ito ng oxidative stress, isang condition kung saan nabibigatan ang katawan sa pag-neutralize ng free radicals. At kapag chronic ang inflammation sa katawan mo, dahil araw-araw kang kumakain ng maling prutas, unti-unti nitong sinisira ang immune system mo, pinapahina ang organ function, at pinapaaga ang mga komplikasyon na sana ay may iwasan kung mas maaga kang maging maingat. Mahalaga rin na maunawaan mo kung kailan mo kinakain ang prutas. Ang prutas, kahit anong klaseng prutas pa ito, kapag kinain mo na wala kang ibang laman sa tiyan, lalo na kung may diabetes ka, mas mabilis nitong pinapaakyat ang blood sugar mo. Kaya ang timing ay importante rin. Kapag umiinom ka ng prutas juice sa umaga na walang laman ng tiyan, o kumakain ng prutas bilang merienda nang walang kasabay na protina o taba, para kang naglagay ng turbo sa blood sugar spike mo. At ang katawan mo, lalo na sa edad na ito,
ay hindi na ganoon ka-responsive para i-neutralize agad ito. May mga seniors din na iniisip, okay naman ang pakiramdam ko kahit kumain ako ng mga prutas na yan. Pero ang tanong, kailan mo huling pinatingnan ng HbA1c mo? Yung long-term marker ng blood sugar. Dahil ang diabetes ay hindi lang binibilang sa daily glucose reading. Ito ay pinagbabatayan ng consistent elevation ng sugar sa loob ng ilang buwan. At minsan, yung mga simpleng fruit habit mo araw-araw na sa tingin mo ay walang epekto. Ayun pala ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang maintenance mo, kung bakit palaging mataas ang cholesterol mo, at kung bakit hindi mo na magawang maglakad nang hindi napapagod agad. Kapag senior ka na at may diabetes, ang priority mo ay stability. Hindi lang sa dami ng kinakain kundi sa uri ng pagkain. Sa prutas, hindi kailangan maraming bawal. Pero kailangan mong malaman kung alin ang mga hindi mo na dapat gawin araw-araw at alin ang mga pwedeng paminsan-minsan lang. Dahil kung magpapatuloy ka sa pag-akalang okay lang lahat ng prutas, baka isang araw, hindi mo na mabawi ang pinsalang ginawa nito sa katawan mo. Kaya ang unang hakbang ay hindi pag-restrict ng lahat ng prutas. Ang tunay na simula ay ang tamang edukasyon. Malaman mo kung bakit kailangan iwasan ang ilang prutas, kung paano ito nakakasama sa blood sugar mo, at kung anong mga alternatibo ang mas makabubuti sa iyo. Kapag alam mo na ang dahilan, mas madali mong tatanggapin kung bakit kailangan itong itigil. Isa sa mga pinaka-importanteng dapat maintindihan ng mga seniors na may diabetes ay kung paano gumagana ang katawan kapag may sobrang sugar intake, kahit pa ito ay galing sa prutas. Kapag mataas ang fructose o glucose mula sa prutas, ito ay mabilis na tinatrabaho ng atay. Ang problema sa mga diabetic, hindi na ito naiko-convert ng maayos at nagdudulot ito ng insulin resistance. Kapag tumataas ang insulin resistance ng isang senior, mas nagiging mahirap i-manage ang blood sugar kahit gaano pa karami ang iniinom na gamot. Ang sobrang fructose sa katawan ay hindi agad ginagamit para sa energy. Madalas, ito ay naipon sa atay bilang fat at maaring humantong sa non-alcoholic fatty liver disease, isang kondisyon na mas karaniwan sa mga diabetic seniors kaysa sa inaahala ng marami. Ang mga prutas na mataas ang fructose gaya ng ubas, saging, prunes, at pinya ay kabilang sa mga dapat limitahan o iwasan ng mga may ganitong kondisyon. Ang long-term elevation ng blood sugar ay hindi lang issue ng digestion. Unti-unti nitong sinisira ang microvascular system, ang maliliit na ugat sa katawan na nagsusupply ng oxygen at nutrients sa mga mata, kidneys, paa at utak. Ito ang dahilan kung bakit ang mga diabetic seniors ay mas mataas ang risk sa pagkabulag, dialysis, nerve damage at stroke. At habang marami ang nakatuon lang sa gamot, ang mas madalas na nakaligtaang factor ay ang simpleng pagkain ng maling uri ng prutas araw-araw. Sa bawat pagkakataon na tumaas ang blood sugar dahil sa prutas na mataas ang glycemic load, dumaranas ang katawan ng stress. Ang pancreas ay pilit gumagawa ng insulin, habang ang liver at kidneys ay napapagod sa pag-filter ng sobrang glucose sa dugo. Kung tuloy-tuloy ang ganitong cycle, humihina ang organ function at mas bumibilis ang pagkaluma ng katawan. Ang mga pinatuyong prutas gaya ng dates, raisins at dried figs ay may napakataas na sugar concentration sa maliit na volume. Isang maliit na piraso ay pwedeng maglaman ng 15 to 20 grams ng sugar. Kung regular itong kinakain ng isang diabetic senior bilang healthy snack, ito ay aktwal na tumutulong sa pagdevelop ng glycation, isang proseso kung saan dumikit ang excess sugar sa mga cells ng katawan na siyang isa sa mga pamunahing dahilan ng premature aging ng organs at komplikasyon ng diabetes. Isa pang kailangang tandaan ay ang epekto ng sugary fruits sa gut microbiome. Kapag mataas ang sugar intake, nagkakaroon ng imbalance sa bakterya sa tiyan. Ang mga bad bacteria na sumisibol mula sa mataas na sugar environment ay nagdudulot ng bloating, weak digestion at mas malalang cravings sa sweets. Ang imbalance sa gut ay konektado rin sa immune system decline, isang bagay na napakahalaga sa mga matatanda. Kung babagsak ang immunity, kahit simpleng sipon o ubo ay pwedeng tumagal at maging sanhi ng mas malalang infection. Maging ang heart health ng diabetic seniors ay direktang apektado ng pagkain ng maling prutas. Sa tuwing tumataas ang blood sugar, tumataas din ang triglycerides. Ito ay isang uri ng taba sa dugo na, kapag laging mataas, ay nakakadagdag sa risk ng heart attack at atherosclerosis. Kaya ang pagsasabi na natural naman, prutas lang ito ay hindi sapat na rason kapag ang prutas ay direktang nagpapalala ng cardiovascular risk.
Mahalagang malaman na may hierarchy ang prutas sa epekto nito sa blood sugar. Ang mga high glycemic fruits tulad ng pakwan, pinya, ubas, at hinog na saging ay nagpapataas ng blood glucose halos kasing bilis ng refined sugar. Ang mga canned fruits sa syrup ay mas masahol pa dahil may added sugar na processed at mabilis i-absorb ng katawan. Ang epekto nito ay mas matindi sa senior na hindi na kasing active ang lifestyle. Sa halip na magamit ang glucose bilang energy, ito ay naipon sa katawan at nagiging sanhi ng systemic inflammation. Ang cumulative effect ng mataas na prutas intake sa mga diabetic seniors ay hindi lang simpleng pagtaas ng asukal. Ito ay isang chain reaction na may long-term consequences. Panlalabo ng paningin, pangangalay ng binti, unti-unting pamamanhid ng paa, hindi paggaling ng sugat, at sa mga matitinding kaso, pagkasira ng kidney o pagkaputol ng paa. At ang lahat na nito ay pwedeng ma-delay o maiwasan kung may tamang kaalaman at tamang pagpili sa araw-araw na kinakain, lalo na pagdagdating sa prutas. Hindi natin sinasabing alisin ang lahat ng prutas sa diet ng isang senior. Ang sinasabi natin ay maging mapanuri, maingat at edukado. Kung may diabetes ka, hindi sapat ang generic advice na kumain ka lang ng prutas. Dapat alam mo kung alin ang mataas sa glycemic index, alin ang walang sapat na fiber, at alin ang hindi na akma sa kondisyon ng katawan mo. Sa tamang kaalaman, ang senior na may diabetes ay may kakayahang kontrolin ang kanyang kalagayan nang hindi umaasa sa gamot lamang. At ang isang pangunahing hakbang ay ang pag-iwas sa mga pagkain, lalo na ang ilang uri ng prutas na tahimik ngunit tuloy-tuloy na nagpapalala ng kondisyon. Hindi sapat na sabihin na konti lang ang kinain ko. Dahil sa diabetes, ang quality ng pagkain ay mas mahalaga kaysa quantity. Isang maling pagpili araw-araw ay sapat na para magbunga ng komplikasyon sa hinaharap. Ang glycemic index ng prutas ay hindi lamang nakadepende sa tamis. Kasama rin dito ang maturity ng prutas, kung ito ba ay hinog na hinog, at kung paano ito inihain, hilaw, pinatuyo, in-can o ginawang juice. Kapag ang prutas ay sobra sa hinog, tulad ng lakatan, mangga o langka, mas mabilis itong nagko-convert sa glucose sa loob ng katawan. Kapag ito naman ay ininom sa anyo ng juice, kahit fresh pa ito, nawawala ang fiber na sana ay magpabagal sa sugar absorption. At kapag ito ay pinatuyo o isinilid sa syrup, ang epekto nito sa blood sugar ay halos kasing bilis ng matatamis na inumin. Kaya hindi lang anong prutas ang tanong. Kailangan ding itanong kung paano ito inihahanda, kailan ito kinakain, at gaano kadalas ito bahagi ng araw-araw mong pagkain. Sa isang senior na may diabetes, ang consistency ng tamang pagkain ay kasing halaga ng iniinom na maintenance. Dahil kung sa isang bahagi ng araw ay tama ang kain mo, pero sa kabilang bahagi ay sobra-sobra ang sugar intake mula sa prutas, hindi makakabawi ang katawan. Sa halip na tulong, nagiging pabigat ang nutrisyon. Ang mga alternatibong prutas para sa mga seniors na may diabetes ay yung may mababang glycemic index at may sapat na fiber. Halimbawa, ang mansanas, peras, berries, at avocado ay mas ligtas kainin sa moderate na dami dahil hindi nito biglang pinapataas ang blood sugar. Pero kahit ang mga ito ay kailangang kontrolado ang dami at tamang timing. Ang pagkain ng mansanas kasabay ng mani o chia seeds, halimbawa, ay mas makabubuti dahil may kasamang healthy fat at fiber para bumagal ang sugar release. Ito ang prinsipyo ng glycemic control through food pairing, isang strategiya na dapat i-consider ng bawat senior na may diabetes. Ang edukasyon tungkol sa prutas ay dapat isama sa regular na nutrition counseling para sa mga matatandang diabetic. Karamihan kasi sa nakasanayang payo ay general, basta gulay at prutas, ayos na. Pero kung hindi mo naunawaan ang glycemic behavior ng bawat prutas at patuloy mo itong kinakain sa maling paraan, paulit-ulit mo lang ding binabaliwala ang effort ng gamot at lifestyle adjustment na sinusunod mo. Ang tagumpay sa diabetes management ay hindi lang galing sa loob ng botelya ng gamot, kundi sa plato mo mismo. Mahalaga ring bigyang diin na ang pagbabago sa diet ng isang senior ay hindi parusa. Ito ay proteksyon. Ang pag-iwas sa ilang prutas ay hindi deprivation kundi preventive care. Mas mainam nang umiwas ngayon kaysa magpagamot sa komplikasyon mamaya. At kung may prutas kang gustong kainin paminsan-minsan, gawin mo ito ng may disiplina, maliit na serving, kasabay ng pagkain na may fiber o protina at hindi kada araw. Sa ganitong paraan, napapanatili mo ang kasiyahan sa pagkain nang hindi isinusugal ang kalusugan mo. Sa huli, ang tanong ay hindi, bakit ko ito kailangan tigilan, kundi ano ang kapalit kung hindi ko ito titigilan? Sa edad na lampas 60,
bawat araw na may control sa blood sugar ay isang araw na pinapahaba mo ang buhay mo ng may kalidad. Hindi lang basta humihinga, kundi nafafagalaw, nafafaisip at nafafasama pa rin sa pamilya nang walang iniindang komplikasyon. Ang katawan ay hindi na tulad ng dati. Pero kung bibigyan mo ito ng tamang suporta, tamang kaalaman at tamang pagkain, kahit ang diabetes ay kayang kontrolin. At ang simpleng hakbang na gaya ng pag-iwas sa maling prutas ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para gawin ito. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.